Ayun, nahulaan na. Maaano siya sa usapin ng pera, masasangkot. Kot. Of course, this is a developing story at mukhang matagal-tagal po itong makatapos, di ba? Kaya, dapat namin pag-usapan. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brasas. Ito po ang The Kitty Show. Ang tayo na talakayan Soaps Edition. Talk of the Town, syempre pa, ang kasalukuyang mga hearing na nangyayari sa Senado at sa House of Representatives. At ang isa sa mga pangalang sinabi na di umano ay kasama sa listahan ng mga nabiyayaan ng siksik, liglig at umaapaw na kadatungan ay si Arjo Atayde na congressman ng 1st District of Quezon City. Yeah. Tama ba ako? Mm-mm. Arjo already came out with an official statement at hindi na po namin uulitin yon. Also, his wife, Maine Mendoza, came to the rescue, also came up with a official statement. Ang nakakabaliw rito, meron kasing sinabi si Ginoong Atayde sa kanyang official statement na he never dealt with the people who are accusing him of irregularities. Tapos, lo and behold, biglang may lumabas na isang larawan na hindi pa masyadong kupas. Nasa gitna si Arjo at kaakbay ang Contractor. mag-asawang contractors. Mm-mm. So, Mare, what say you? Minamalas nga ba si Arjo Atayde at nahihila niya ang kanyang asawang si Maine Mendoza? At sa tingin mo, ano kaya ang reaksyon ng Mami Ibiang niyo dito? Siyempre, affected si Si Mother Silvia Sanchez, di ba? Okay. Actually, na-foresee yung mga nangyayari kay Kay Arjo. kay Arjo. Nino? Ng isang fortune teller ba yun? Oh, O tarot psychic. card Tarot card reader. Okay. Kasi there was this YouTube channel na in-interview yung isang Tarot card reader. tarot card reader na babae. At nabibigay ng mga Oo. pangalan ng artista. Tapos yung host nagbe-mention ng mga pangalan. One of those was Arjo Okay. Atayde na ang naloka ko, hindi siya kilala ng tarot card reader. Mhm. Ay, pero just the Okay. same, hinulaan siya. Oo. Yung tarot, gano'n. Tapos, surprisingly, that was 8 months ago, ha? Mhm. January yata yun, yung Oh, laging pag lagi, di ba, pagka beginning of the January, year, may mga may mga fortune psychics. telling, di ba? Ayun, nahulaan na. Maaano siya sa usapin ng pera. Masasangkot. So, nahulaan talaga. Nahulaan na, siya, sabi niya, masasangkot siya sa usapin ng pera na may kinalaman sa korupsyon. Yun ang say ng tarot reader. Oo. Well, reader. Kung nagdilang impacta yung tarot reader, Arjo, hantingin mo na. Charot! Oo. She's from Cabanatuan, I think. Dinayo pa talaga siya. Well, sa akin YouTube, lang, I don't want to give credit to all the claims of the supposedly storytellers now. Hanggat walang totoong resibo. Yeah. Tama? At saka maganda dun sa sinabi, di hinulaan na yung mga, so pinalo up na tanong na, ano mangyari kay Arjo? Sabi niya, ay, mariredeem niya yung sarili niya. Maano niya yung sarili niya. Pero, he will do it quietly. Sabi niya gano'n. Okay. Maano niya yung niya. Well, that is a good thing because knowing naman Arjo Atayde and in a way, nananalig naman ako na hindi totoo yung mga ibinibintang sa kanya. Ako kasi naniniwala lang ako sa the truth and nothing but the truth. Masasabi mo nga lagi, kailangan ng resibo. Yeah. Kailangan ng patotoo, kailangan ng patunay. Ang dating kasi sa akin, yung mga nag-aakusa at nagbabanggit na kung sino-sino mga pangalan, it's just their manner of paglihis sa issue para hindi sila ang madiin.
At the nerve of these people revealing this and that identity na parang gusto po nila maging state witnesses. Oo nga. Parang meron silang ganung pangarap na between, di Hindi, ba? kasi they're entitled to that because I feel ang tapang din nila. Kasi, Mm. tawag dito, for you to name names, di ba? Mm. At binangga mo ang kung sino-sino sa gobyerno, di ba parang, di ba, that is not that is not cowardice, that's bravery. Oo nga. Di That's, ba? I don't even think that's bravery. Basta ang alam ko lang, ang mga sinungaling, ang asawa ay magnanakaw. Diyos ko, kakalok. Di ba? Yun lang ang makasabi ko sa dalawang taong yun. Because, proven, maraming mga pakotoo na lumalabas Mm. na nagdidiin sa mga nilulubid-lubid nilang mga kwento. Na ginagawa nito ang lahat. Because in the recent hearing na napanood ko, may nagtatanong na kongresista na meron na po ba kayong mga dokumento na isinumpite para pakutuhanan itong mga kinasabi nyo. Sinabi nung asawang lalaki, wala pa. Wala pa silang dokumento. Maybe because they're still preparing. But at the Diba? end of the day, if you're still preparing, bakit mo ibabanggit ang mga pangalan? Agad-agad. Na parang sure ka. Tawag dito, Well, again, experience nila. Diba, Diba? that's their version of truth. Ang ako lang naman kasi, if this scenario is for ginagawa to in aid of legislation para mabawas-bawasan ang pagiging ganid at pagiging sukap ng mga tao sa paligid-ligid ng linga. Sana, yung mga batas na gagawin, may pangil talaga. Kasi, alam naman natin to, Mare, ang dami-dami ng batas na ginagawa. Ang dami-dami ng RA na kung ano-ano. Pero ang kawalangyaan at kaganidan ng mga tao, palala ng palala. So, para saan pa tong palabas na ito? Kung wala rin naman pangil ang mga batas na gagawin pagkatapos itong lahat. Hindi, ang doon is the implementation. Yun Diba? nga, walang pangil. May batas, walang pangil kasi anong punto? Diba? Sa tingin mo ba, tama na agad-agad sumagot si Arjo at nagpagawa ng official statement? Tama naman, di ba? Yes and no. Oh, yeah. Yun sa yes muna, why? Yes, because it needed To be addressed. An answer. He has to immediately address it. And no, because? No, because in my point of view, dapat hinayaan niya munang ilabas ang bala. Tapos, sa kanya ilabas yung kanyang arsenal. Di ba? Kasi premature pa to eh. Di ba? Pinangalanan pa lang siya, it will develop. So, dapat, pagka nailabas na lahat, sa kanya ilabas yung kanya. Okay, number 2. So, tingin mo ba, fair, patas, na binabash yung mga travel na lang mag-asawa at ina-anchor doon sa supposedly allegation? Only if they have proof. Kung may proof sila na pera ng bayan ang ginamit. Okay. That's okay. Pero not unless they have proof, wala naman silang dun. Wala naman silang kalaban-laban. Where's your proof? Di ba ang sabi nga, di ba ang laban ng resibo? Oo. Kung yung trips nila abroad ay funded by the government fund or yun by questionable. the people, di doon kayo umarya ng umarya. Pero kung magwala kayo, di ba? Pero ang ginastos naman ni Arjo at ni Maine ay pera nila. Personal money, wala. Manahimik kayo. Oo, di ba? Tama ba na Maine came to the defense of her husband? Ano na? Tama ba na Maine came to the defense of her husband? There's something like expected. So expected yun. Di ba? Mas magugul tayo kung hindi kung quiet lang kung siya. quiet lang siya na wala siyang care. Binibili pa yung jowa niya, di ba? Mas magulat tayo. That is something expected.
Mhm. of ano. And you have met Miss Sylvia Sanchez quite recently. Mm. Is she in any way showing signs of, you know what I mean? Wala naman. Okay siya. Oo, wala naman siyang ano. Laban lang. Oo, because I saw her the night before the announcement. Oh, 'di ba? okay. So parang wala naman siyang ano, wala naman siyang ka ano-ano na yung kakutob-kutob na may May mangyayaring ganung gano'n. puputok ang isang Oo, bagay na gano'n oo, involving her son. oo, walang So, ano. ang dasal lang namin for RJ Ataide and Maine Mendoza Ataide is that ipaglaban niyo ang katotohanan, lalo na kung talagang alam niyo naman na katotohanan at pawang katotohanan ang inyong pinanghahawakan. Mm. May gusto kong sabihin sa mag-asawa? Tawag dito, there are so many ways to skin a cat. Mhm. Gawin niyo lang yung kung ano yung nararapat. Diba? Ang galing-galing naman nating dalawa 'Di today. ba? Parang ano tayo, bigla tayo naging political analyst, Ems. Aray ko. This is Alvin Ignacio, the diva that you love. Together with Miss Kumaring Ultra Maldita, Hi, this is Alex Brosses. and you are watching The TT Show, ang taray na talakayin showbiz edition.